Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayong ngayong gabi ng Tuesday mga idol, no? Medyo naging busy lang tayo ngayong araw, kaya medyo gabi na tayo nakapag-update o nakapag-upload ng video. Pero matindi ang news natin ngayon mga idol, hindi mapagkakaila. Malupit ang mga news natin at balita natin ngayon. So bago ang lahat, syempre alam nyo na, palike ng ating video. Like nyo yung video natin mga idol. At syempre yung gusto ng ganitong content, everyday news, hindi pa huli sa balita, globally sa crypto mga idol, no, at iba pang mga trending news, mag-subscribe na kayo sa ating channel. So ayan, punta tayo sa ating crypto bubble ngayon na medyo drop tayo ngayon mga idol, no. So medyo bumaba yung ating chart. Sabi ko sa inyo ngayon 30 bababa pa to sabi ko nga hanggang umabot lang tayo ng April. No, medyo sa April, sa tingin ko kasi ang April natin is recovery, pero magbibigay pa siya ng, bago tayo makarecover, alam niyo yun, meron pang parang drop na something, no, na magandang samantalahin, mga idol. Kaya nga bukod sa XRP, no, position, may nagpo-position tayo sa Doge. Okay, nag-position ako sa Doge dito banda, mga idol, kasi medyo matindi yung mga liquidity dito, no? May mga bugkus ng candle. So kaya dito banda naka-position tayo. Pero may stop loss tayo diyan, mga lods, no? May stop loss tayo ng 17 USD. Okay, ang margin natin dito is nasa 55 USD, no? So ayan mga lods, no? Grabe mga loads, no? So titignan natin kung ano mangyayari sa trade natin na yan, no? Pero so far ano siya, positive ng konti lang, pero mabilis lang yan mga idol, no? So ayan. So titignan natin, no? Kasi bukas April 1 na mga lodi. Grabe. Ano ba ang April natin? Mukhang red ba yan din na month, o magiging green na siya na month. So hindi natin sure, hindi natin alam. May April Fool's Day pa naman bukas kung ano mangyayari, mga idol. So titignan natin yan. Pero sa mga trade natin dito, pag nag-positive to, mag-lock profit ako dito. Hindi ko papabayaang matamaan yung ating liquidation dyan, okay? So mag-update na muna tayo sa ating globally, geopolitically news. Ito, kilala nyo ba to? Medyo nagtitrending to ngayon kasi si Melika Assisi, no? So the Islamic Republic of Iran carried out the execution, grabe, of 18 years old Melika Assisi 2 days ago, mga idol, no? So sinabi nila in-execute daw to si Melika, no? On March 28, 2026 was arrested in January pa to, nahuli siya during the nationwide anti-regime protest in Gilan province. She was charged with moharebe o enmity against God, wagering war against God. So ayun yung parang inano sa kanya, no? Charge, ayun yung charge sa kanya. For allegedly burning symbols of Islamic regime court, the young woman confronted the judge with striking courage, saying, ito yung sinabi niya sa judge, mga idol, no? You have spilled the blood of so many young people. How can I remain silent? Ayun yung sabi niya. I don't care, just kill me. Sabi niya ganun, no? Her defiant stand has made her a symbol of resistance. Melika Assisi will be remembered as a brave young woman who refused to stay silent in the face of oppression. This version corrects the timing to reflect that execution took place 2 days ago, making the news relevant as a recent tragedy still resonating strongly today. So parang sinasabi dito mga idol na tuloy pa rin, no, yung sa Iran, yung parang dilubyo na yung nangyayari sa kanila doon, mga idol, kasi halos libo-libo yung nahuli, no, at lahat yun may charge. Yung iba doon talaga ang charge is death penalty, mga idol, o is execution. Isa na doon si Melika Assisi. Ganun katindi ngayon sa Iran. Sipin nyo, mag-protest ka lang, ngayon yung magiging kaso mo, 'di ba? Grabe, 'di ba? So ito na ngayon ang sinabi ng White House o ni President Trump. Press Secretary Caroline Leavitt just confirmed it. Iran is panicking
begging President Trump for a deal behind the scene. Their public lies are just that, lies. No? Kasi mga sinasabi, pag nagsasalita kasi si Trump, di ba sinasabi niya, yung Iran gusto makipag-deal sa amin, etc. etc. Pero sinasabi ng Iran News na hindi naman daw totoo yun, na hindi talaga nakikipag-usap yung Iran. So pero hindi natin alam kung sino yung papaniwalaan natin dito, mga idol, no? Kasi sinasabi ng US na puro kasinungalingan lang yung sinasabi sa balita sa Iran. It's no surprise that we are seeing the remaining elements of the regime become increasingly eager to end the destruction and come to negotiating table while they still can. Kasi yung mga idol, tandaan nyo, iba yung regime ngayon, no, yung talagang lumalaban sa US, at iba rin yung mismong yung president ng Iran, iba din yun. Yung isa naman yung dating prince ba yun, na si Pahlavi, iba din yun. Ang dami na mamumuno doon, mga idol. Despite all of the public posturing you hear from the regime and false reporting, talks are continuing and going well. What is said publicly is of course much different than what's being communicated to us privately. So kung ano yung sinasabi nila, no, publicly, iba rin yung sinasabi privately sa US, okay? So hindi natin alam kung sino yung papaniwalaan natin dito, mga idol. Sinasabi nila na nagpapanik na yung Iran, nakikiusap na, nagmamakaawa na sa US na tapusin na yung gera. Pero sinasabi naman ng Iran, no, yung regime na nandun wala, bakbakan tayo, sinungaling yan si Trump, di ba? Gumagawa pa nga sila ng mga animation. Tas eto, pinost ni Trump. Si Trump mismo nag-post nito, mga idol, kita niya na President Trump just posted overwhelming airstrike in Isfahan, Iran tonight. This must been a huge blow to the regime. Trump is cooking and the Islamic regime is panicking behind the scene, no? So ayan, sinasabi nila sabihin natin si Trump kasi meron siyang resibo, yan pinapakita niya na ayan, binakbakan namin to, ganyan, no? Kita niyo naman. Yung Iran, sinasabi nila na nagtatagumpay sila. Ano yung ebidensya nila? Something like that. Wala. Di ba? So, ayun yung titignan natin sa mga susunod. Kung mag-aayos ba yan o hindi. At kagabi, mga idol, sabi ko sa inyo, etong isang buong linggo natin, magiging sobrang volatile. No? Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. At kagabi, nagsalita si Jerome Powell. No? Fed Chair Powell speaks kagabi. At ayun na nga, mga idol. Ang naging epekto niya is drop. Okay? Nag-drop yung market dahil sa parang naging kasing dovish siya. Ano ba yun? Hawkish pala. Okay? So ayan, grabe. Ano ba sinabi ni Jerome Powell? Fed Chair Jerome Powell warns US national debt is growing substantially faster than the economy and says it's not sustainable. Ayun sinasabi ni Jerome Powell, no? It will not end well if we don't do something fairly soon. Tandaan nyo, mga idol, si Jerome Powell, magtatapos na yung termino nito. So sa tingin ko, kahit ano pang sabihin nito ni Jerome Powell, ngayong nakaupo siya hanggang sa maalis siya ngayong May. Alam ko May ito matatanggal, hindi matatanggal, matatapos yung kanyang termino. Papalitan na to ng allied ni Trump na si Kevin Warsh. Okay? So kung papalitan siya ni Kevin Warsh, iba na magiging comment ni Kevin Warsh, mga idol. Siyempre, kung ano yung comment ni Trump, ayun na rin yung magiging comment ni Kevin Warsh, mga idol. Pag sinabi ni Trump na mag-cut ka ng rate, magka-cut ka ng rate. Kasi ngayon, kung titignan natin sa mga sa ating mga sa CME natin, mga lodi, halos wala namang walang saan yun? Lahat ng ating sa market data natin hanggang January puro hindi magkakat ng rate, no? Ayan, April 'yan. June ganun din, mga lodi. So pero sa tingin ko after mapalitan ni Jerome Powell, mga lodi, mag-iiba na yung takbo ng hangin, mga lods, no? Pwede nang siguro magiging bullish na yung Fed pag si Kevin Warsh na yung nakaupo. So sa ngayon, nakaka-apekto pa rin yung mga words o yung mga sinasabi ni Jerome Powell. Pero once na mapalitan niya, magbabago na yung takbo ng ng mundo, ng Fed, mga lods. Sa tingin ko lang
mga idol. Pero sabi ko nga sa inyo, 12 sila dyan nagdidesisyon, mga idol, at ang iniipon ni Trump dyan yung mga allied niya dun sa 12 na yun. No, kasi kahit na, halimbawa si Kevin Walsh, pinalitan niya si Fed Jerome Powell. Pero yung 11, kasi nagbobotohan yan sila kung mag-rate ka to, hindi, 12 sila. No, kung yung 12, yung 11 kalaban pa rin ni Trump, hindi pa rin mananalo si Kevin, kahit siya yung chairman. So, kung napansin niyo ng mga nakaraang news natin, meron ng mga dineploy si Trump diyan, ng mga allied dun sa 12 na 'yon. So, ang hihintayin na lang natin is yung pagsasalin ng kapangyarihan ni Jerome Powell kay Kevin Walsh, mga idol, no? So, syempre, pag nagsalita si Jerome Powell, buong ganito, buong taon, buong 2027, to 2027, maghihirap tayo. Wala na yun, it doesn't matter na kapag si Kevin Walsh na nakaupo, kasi pag iba na yung Fed chair, iba na yung sasabihin nun. Parang mababaliwala na yung sinabi niya. 'Di ba? So, ganun yan. Tayo na lang natin siya matapos. At dahil nga sa pagbagsak ng market kanina madaling araw hanggang ngayon, 308 billion wipe out from stocks in just 30 minutes kagabi to, mga idol, no? Ganun yung pagbagsak kagabi, boom, iyak mga lodi, no? 308 billion dollars nang ganun-ganun lang, mga lods, no? At isa pa, syempre, maapektuhan yung ating peso. The Philippine peso has fallen to an all-time low against the US dollar, mga idol. Magkano ba ang ating dollar ngayon, mga lodi, no? Dollar to peso ngayon, 60.69 pesos. Magsi-61 na to, mga idol, no? Grabe. Sobrang bumagsak yung ating piso. Pero yung iba, maganda to, lalo na sa mga OFW. Pero sa kabuuan, pangit yan, mga load, syempre. Di ba? O, tas eto naman. Nako, GG tayo dito sa balita na to, mga idol. Kinonfirm ko na to kay Grok eh. So, tunay daw to, mga load. So, paano to, Mr. President? Kasi tayo, kaya tayo nagkakaroon ngayon ng oil dahil nag-deliver sa atin yung Russia at hindi ko alam kung China, kasi ikinausap nila yung China, di ba? Pero ngayon, mga lods, nag-announce yung Russia. Russia has announced a ban on gasoline exports starting April 1. Simula bukas and continuing until July 31, isang April, May, June, July, 3 months. 3 months, mga idol, na walang export ng gasoline ang Russia. According to a statement by Deputy Prime Minister Alexander Novak, this step comes amid a state of instability in the global oil market linked to the crisis in the Middle East and price fluctuations. Official says this ban aims to stabilize fuel supply, control price fluctuations, address regional shortage while ensuring that local markets continue to receive their sufficient needs during the period of restrictions are in effect, no, mga idol. So, yung Russia, mga lodi, nagtitipid na yan. Ba't pa sila mag-export kung kailangan din nila ng oil? 'Di ba? So, ang ngayon mangyayari, saan tayo kukuha ngayon, mga lodi? 'Di ba? Saan tayo kukuha ng langis ngayon? Punit. Patay tayo ngayon, mga lodi, pagka ganyan. Bumili ka na ng bike. O kaya, bike na lang talaga. Kasi hindi pwede mga electric din mga lodi. Alam nyo bakit? Kasi kapag tumaas yung langis, mga idol, magtataas din ang kuryente natin. Di ba? Although magkakaroon ka talaga, makapag-charge ka, syempre, hindi naman papatay siguro ng Meralco ng isang buo. Siguro magkakaroon tayo ng rotational brownout. No? Syempre, makakapag-electric ka pa rin, kaya lang mataas nga lang yung kuryente mo. Ganun din, balik din, mga lods. No? Ganun din. Mataas yung gas, mataas din yung kuryente mo. Pipili ka na lang. Choose your poison. Choose your poison. Nako, napakasamang balita nito, mga lods. Dahil simula April 1 hanggang July 31, hindi na mag-export yung Russia. So wala na tayong alternative na pwedeng pagkuhanan. 'Di ba? Middle East sarado. Strait of Hormuz sarado. Russia ayaw maglabas. So saan na tayo? China na lang. Paano yung inaaway nila yung China? Di ba kaaway ng ngayon, ng administrasyon na to yung China? O, anong gagawin natin ngayon? Patay tayo dyan, mga idol. Hindi, siguro, pag-uusapan, kasi di ba si Bongbong, bata ni Trump yan. Kausapin niya ngayon si Trump, no? Nasupplehan siya ng langis, Big Brother. Come on, Big Brother.
'Di ba? Pero grabe yan mga lodi. At hindi wala pa diyan syempre na asahan na natin na may magsasamantala diyan, no? Hindi lang sa mga businessman, siguro sa mga government na rin magsasamantala sa ganyan, no? Naghihirap na yung mga tao, sasamantalahin pa mga lodi. Ganun ka dami ang mapupunta sa impyerno, mga lodi. Sa tingin ko lang. No, kung tutuusin lang, sabi ni Malupiton, no? Madaming mapupunta sa impyerno kung tutuusin lang, mga lods. Hindi kayo tatago sa langit. Okay? Grabe, pahirap to mga idol. Grabe yung news natin ngayon. Clarity Act na tayo. Clarity Act, stablecoin yield standoff seems to be resolved. Senate Banking Committee markup is targeted for late April. So ayan na nga, sinabi rin na rin yan ni Brad Garlinghouse, mga idol, no? Clarity Act final draft is expected to be released this week. No, ngayong week na to ng first week of April siguro to, revised version after the Coinbase rejected it. So, di ba ni-reject ng Coinbase yung batas na yon. So, ni-revise yan mga lodi, binago. Okay, so hindi ko pa alam kung, pero i-release kasi yung bago ngayong week. So, yung bago na yon, hindi ko alam kung sasang-ayon na dun yung Coinbase o kahit na sumang-ayon o hindi siya sumang-ayon, wala siya magagawa. We don't know, no? So, ang dito is binago na yung, i-revise yung batas na yon. Okay? So, grabe, marami tayong problema ngayon, mga idol, no? Lalo na sa crypto, kaya talagang bagsak na bagsak yung chart, yung crypto natin, mga lods, no? Pero sabi ko nga sa inyo, if blood on the street, it's time to be greedy. Di ba? So, medyo nakabali tayo kay boss, kaya napag-position tayo. Konti lang yun, mga lodi. At kung puro negative, meron tayong positive na pahiwatig, mga lodi, no? Mysterious, unsettling, enigmatic. Grabe naman yung words na yun. The last time Elon Musk tweeted this image in 2020, Bitcoin and cryptocurrency had an absolutely insane bull rally that went down in all the history books. A few minutes ago, Elon Musk tweeted the same image again. Will it be different this time? Does he know something we don't? Will this be the bottom? Will the prophecy comes true again? Kasi mga idol, nung pinost to ni Elon Musk, mga lodi, nung 2020, bago lumipad yung market. Sakto yan, mga idol. 2020 lumipad yung market. Nag-bull run yan hanggang 2021. Diba? Ito yung post niya. Ngayon, nag-post ulit si Elon Musk ngayon ulit. Mga lodi, March kahapon. Yeah? Kita nyo kahapon, mga idol, nagkaroon ulit siya ng post na ganun pa rin. Kaya lang this time, gumagalaw na to. No, kasi nga 'di ba may isa kay Grok, sumasayaw na to nung pinost niya, mga lods. So, pakita ko sa inyo ni Elon Musk. Para sumasayaw na yung post niya na yan. Kasi sa Grok ngayon, pwede mo nang, syempre 'di ba yung image to video, meron na yun mga lodi No, so ang dami ng post ni Elon ngayon kasi masyado na siyang nasisihan sa Grok At trending ba ngayon yung mga Tesla o yung mga Tesla car dahil wala siyang crudo. Ayan, sumasayaw na, kita niya. Sumasayaw-sayaw na yung here you go, parang sinabi, no? Kumbaga sabi, bigyan mo naman kami ng sign na magbubull run na. Pinost niya to. Here we go, here you go. Ayan. Ito yung itsura niyan, mga lods. Nung pinost ni Elon Musk yan noon, 2020, nakita niyo yung drop na yan. Ayan yun. So ngayon, pinost niya ulit sa drop na to, mga lodi, no? So, ayan, 67 something. Anong mangyayari ngayon, mga idol? Sa tingin nyo? Pahiwatig ba yun ni Elon Musk? Kaya ba position si Jeblo kahit na anong gawin niya? Dahil gusto niyang makachamba? Pwede, no? Pwede naman pagka ganun, mga idol. So, ayan positive na. Parang kapag bumabagsak yung market, umiilaw yung mata ko, di ko mapigilan yung kamay ko. Puposition ka na! Kung ganun mga idol ayan So, grabe, nagpahiwatig si Elon, mga lods. Sabi niya nga rito, Elon Musk Bitcoin anime girl return after 6 years. No? 6 years. 4 years lang ang cycle, mga idol, pero pang 6 years pinost ni Elon. Di ba? Elon posted this static image how much for some anime Bitcoin.
BTC price back then, about 7 to 8 million KRW. Ano yun? The skyrocket to around 80 million Korean won. Korean won. Up about 10 to 11x. And yesterday, sabi niya rito, no? 2026, mga idol, Elon made the same character move with Grok and uploaded it again. This time, it's the proper dancing AI version. History repeating itself. How many times this time? 5x, 10x, or all-time epic bull run? Ayan yung tinatanong, mga Lodi, no? Gano'n nakataas ngayon? Ano nang mangyayari ngayon, mga idol? Di ba? Ayan, grabe, nagpahiwatig. At ito pang pahiwatig. Speaking of pahiwatig, everyone stay tuned for the first week of April. Ayan na, April na tayo bukas, no? Si David Schwartz kasi, mga idol, nag-post siya dati, here's a picture of me from about 20 years ago, no? Ayan yan, April, no? Miami, April 4 to 5, mga lods, no? So, first week ng April din yan, mga lods, no? I'm always tired the first week of April. It feels like I just finished 31 days of March, no? Siyempre, yung mga nag-decode ng mga pautot ng mga XRP Army, mga Lodi. Ayan na, ano yung gagawin natin? Nagpapahiwatig na sila. So, speaking of good news, mga idol, yung sila Phil at magkapatid na si Phil at si Dom Wok, ayan, dalawang pogi. With the team building the product you've all been waiting for. The XRP Ledger is about to get something you're always wanted. So meron silang binuo sa nagagamitin ng XRP Ledger, mga idol, which is yung parang yielding. Ang alam ko ay yielding to, mga lods. Ayan, XRP is about to get its biggest upgrade yet, mga idol, no? So parang ito yung parang mag-yield ka ata rito, mga idol, na XRP. Pero ano pa lang kasi to, parang tinitest pa lang nila. No, hindi pa yan yung final, no? Kasi nga sa easy up daw to, mga lods, no? When will it be ready? More updates to come. So parang ano lang to, teaser na magkakaroon ng application na pwede kang mag-yield o mag-stake ng XRP mo na medyo malaki ang tubo, no? Ayan yun, mga lods, no? So ayan, good news yan, mga idol, di ba? So, merong mga grupo na may mga alam ko itong mga to, mga ano to, mga validators din ng sa XRP to, mga Lodi, sa XRP Ledger. Sila nila bet, okay? So, mga hindi na iba yan sa atin, mga idol. So, gumawa sila ng ganyan. So, siguro pag medyo nagtagumpay na yan, di pwede nating i-try, no? Ayan, sila mga Lods, no? At eto na, ito mga Lodi. Yung Google, importante ito, mga idol. Nagbanta na yung Google, Google says a quantum attack on Bitcoin takes 9 minutes with a 41% success rate. Google quantum team now says cracking Bitcoin may require less than 500k qubits, far below the millions once assumed, mga idol. Research suggests an attack could take 9 minutes lang, faster than a typical 10 minutes block confirmation, giving a 41% success rate. Google now plugs 2029 as a key deadline to upgrade Bitcoin's cryptography before quantum becomes a real threat, no? So, hindi na iba sa atin tong balita na to, lagi na lang may lumalabas na ganito, lalo na kapag bear market at magbo-bull run, no? Na quantum computing, mga lord, na makakrack yung Bitcoin, maraming wallet ang mako-compromise, etc., etc. At kailangang i-upgrade, no? Maraming gawin para maiwasan to, mga idol, no? Pero alam niyo naman na nung nakaraan, 'di ba? Kung sa security lang ang pag-uusapan, parang sa akin yung XRP Ledger is napakalupit. Ang tanong, hindi ba siya kayang i-break ng quantum computing o yung quantum attack, mga idol? Syempre, sabihin di, kung mabi-break yung makakrack yung Bitcoin, makakrack din yan, di ba? Magsabing gano'n, no? Pero mga Lodi, alam nyo ba ginagawa ng Ripple, mga idol ng XRP Ledger na ano, talagang lagi nilang ina-upgrade yun para dyan sa futures na yan. Kaya tapos, bukod doon, noong mga nakaraan na ina-upgrade na nila yun, ginagawa nila yung paraan yun. At ngayon din ulit, XRP Ledger moves toward quantum resistant security. A recent Google research report highlighted the XRP Ledger's progress. XRP Ledger's progress, Google. Nothing its deployment of post-quantum MLDSA signatures. This could help defend against future quantum attacks.
Testing it currently live on an AlphaNet instance. So ngayon, tinitest na nila yan. Quantum vulnerability remains a key industry concern per reports. Few blockchain have taken concrete steps so far. So, saan gusto mong blockchain? Yung nakakrack o hindi? Ganun lang yun, mga idol, no? Ano bang mas maganda, di ba? Yung secure na secure ka kung saan nakalagay yung asset mo o may chance na pwedeng makrack yan, di ba? Ganun lang naman yun, mga idol. At kaya ginagawa ng Ripple yan o ng XRP Ledger yan dahil alam nila na maraming gagamit ng XRP Ledger at ayaw nila na matakot o magkaroon ng fear dahil lang sa quantum computing na yan, mga loads, no? Ganun kalupit yan, mga idol. Di ba? So, kung tayo dito, balik tayo dito, mga idol, kung yung Russia, mga idol, dahil dyan maghihirap tayo, grabe talaga yung Japan, mga loads. Kita nyo to, mga idol, totoo to, mga lodi, hindi to joke, hindi to April Fools. Japan, ENEOS o yung ENEOS just started producing synthetic fuel using CO2 and hydrogen from water. Currently making 1 barrel a day, aiming for 10,000 daily by 2040. While the world's fight over oil, Japan's making it out of thin air. Mga idol, no? So kung namumblema yung buong mundo sa oil, ginagawa ng Japan lang yun. Di ba? Using synthetic fuel, mga idol, no? Producing synthetic fuel using hydrogen from water. Mga idol, ganun kalupit ang Japan. Grabe talaga yung Japan. Isa sa mga matitira sa mundo to Japan, mga loads. Ganun sila ka-advance. Imagine, no, 'di ba? Wala na sila dun sa traditional. Ayaw nila sa traditional mining ng oil o yung tawag doon, producing ng oil, no, from ilalim ng lupa. Mas gusto na nila gumawa ng synthetic fuel, no? Out of thin air, mga idol, no? Hindi naman out of thin air. Producing synthetic fuel nga 'di ba? So matindi to, mga idol, 'di ba? Ang lupit ng Japan, mga lodi. Sobrang advanced talaga, no? Grabe. Grabe yung balita natin ngayon, May mga bad news, may mga good news, may mga hope news. Hope news ba tawag doon? Mga loads, no? Oh, grabe. So, na-enjoy nyo ba yung news natin ngayon, mga idol? Pasensya na kayo, medyo gabi na tayo na gano'n. Isa lang yung news natin ngayong araw. Kasi medyo busy tayo ngayong araw, mga loads, no? At hindi tayo bukas, bawi tayo, mga idol. Okay? So, kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Alam nyo na yan. Sana na-enjoy nyo. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin, okay? No, check nyo dyan at register kayo. Merong bonus and discounts pag ginamit nyo yung ating link at yung code natin, no, kapag sa cellphone kayo gumamit ng BitGet, no? At syempre, baka banggitin na naman ni Boy WhatsApp, mga lodi, yung House of Leather natin na ikaw na magbanggit. Also there's House of Leather. Yeah, you need to buy that to again. So at safe. No, what? Just show them first, and I will say it. Show them first. Okay. Ayan. Ayan, Choy. Oh, you need to buy that belt for wearing and to beat your children and your enemies. Ayan, sabihin niyo yung pangalan ko dyan, mga idol, Jeblo, para magkaroon kayo ng discount. Okay, ang ganda pa ng box niya, no? Kala mo galing Japan, no? Tsaka malupit talaga yan, mga lods, no? Pangregalo yan, mga idol. At tatagal yan ng mga 10 dekada, okay? Kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clever Gaming at subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, you need to buy that House of Leather to beat your children and fight your enemies.